What's up mga kabaluyang kung taga Pangasinan? Alam ko mga bes na marami kayong mga stock na bangus dyan at ginagawang daing na bangus, paksiw na bangus o sinigang na bangus. Para maiba naman, gawin natin itong rellenong bangus. Nung isang araw na naman kasi bes, marami na naman nabiling bangus si Mother Earth. At sabi niya sa akin, idaing ko daw yung bangus. Kaso na naman mga bes, sawa na ako sa daing na bangus. Kaya napag-isip-isip ko, what if gawin ko na lang kayang rellenong bangus ito? Kaso nakakapagod ang maghimay ng bangus. Pero inisip ko na lang, pag natapos ko naman ito, worth it naman yung magiging ulam namin for today's video. So nakita nyo na mga bes kanina, kinalisisan ko yung bangus, binali yung buntot niya, tapos inalis ko yung bituka bago ko siya dinurog-durog at pinalabas yung kanyang tinik. Ito naman yung isang way para hindi ka mahirapan, hatiin mo lang na parang daing. Pag nahati mo na yan, alisin mo siyempre yung kanyang mga bituka at tinik. Tapos alisin mo yung kanyang laman, gumamit ka ng kutsara. Dahan-dahan ka lang bes para hindi mabutas yung balat ng bangus. Tapos yung naipon mong laman ng bangus, ipakulo mo siya at saka mo siya himayin. Kasi pag hindi mo ito pinakulo, mahihirapan ka maghimay. Tapos kung hinimay, bes, ay nanggisa ko dito ng bawang at sibuyas. Pag naging golden brown na, ito na, isasahog ko na yung ating hinimay na laman ng ating bangus. Pagkatapos ay igigisa mo siyang mabuti para hindi siya malansa. Additional ka rin ng maraming carrots o kaya konting carrots. Basta kung saan ka masaya best, dun ka. Char! Add ka rin ng seasoning, paminta, asin, hahalu-haluin para magbanding all together yung kanyang mga ingredients. Add ka rin ng konting pickles, green peas, halu-haluin mo ulit. Tapos maglagay ka rin ng isang pirasong itlog. Kung gusto mo lang mas masarap, gawin mong 2. Basta kung saan ka masaya best, doon ka, sabi ko sa iyo. Halo ulit hanggat hindi ka napapagod. Huwag kang titigil, ate best. Pag naigisa mo na itong mabuti, ay isi-set aside mo ito at palalamigin. Siya nga pala mga best, muntik ko nang makalimutan yung ating pasas. Maglagay ka rin. Optional lamang kung ayaw mo ng pasas, huwag mo lang lagyan. Make sure best na kailangan malamig muna yung ginisa mong laman bago mo ilagay or ipasok doon sa ating bangus. Ilagay mo lang na parang ganyan. Pagkatapos bes, ay ipaiikot mo ito sa may cornstarch para crunchy. Lagyan mo ng seasoning yung kanyang cornstarch para may lasa at hindi mataba. Pag naikot mo na sa arena, ibalot mo ito ng aluminum foil. Ito naman yung isang way na dinaing kong bangus. Yan, ganyan lang siya. Tapos lagyan mo ng laman sa may gitna at i-close mo lang na parang ganyan. Hindi pa yan tapos bes. Maglagay ka na naman ng konting arena dyan para hindi siya dumikit doon sa may aluminum foil. Kailangan talaga ibalot mo ito sa aluminum foil para hindi lumabas yung kanyang laman. Ngayon naman, doon naman sa isa tayo, kung ayaw mong balutin ng aluminum foil, basta damihan mo siya ng cornstarch. Saka mo lang sa ipiprito na parang ganyan. Huwag kang mag-alala bes, hindi naman lalabas yung kanyang laman. Pag naging golden brown na yung kabila, syempre babaliktarin mo yan para magpantay. Hindi ako magtataka bes kung bakit napakamahal ng rellenong bangus. Dahil talagang maproseso at matagal ang paggawa ng rellenong bangus. Kung wala kang pasensya, ay nako bes, hindi ka magkakaroon ng masarap na ulam. Eto na bes, hatiin muna natin at tingnan natin kung perfect. O di ba bes, napaka-perfect. Ay, tululaway yarn. At ito naman yung ating binalot sa aluminum foil. Tingnan mo naman bes, napaka-perfect. Kaya kung ako sa'yo, balutin mo na lang siya ng aluminum foil para hindi ka mahirapan at hindi lumabas ang kanyang laman. Diba bes, hindi mo na kailangan maghimay at hindi ka na mag-aalala, baka matinik ka pa. So ayun lang bes, sure ko lang, ingat, God bless, bye!